Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo'y Kanyang inimbitahan upang dumalo sa banal na misa na ito. At sa misa pong ito, ialay natin ang ating mga personal na kahilingan, kasama na rin po ang intensyon ng ating Santo Papa ngayong buwan ng Hulyo para sa mga may sakit. At isama rin natin sa ating mga kahilingan ang mga taong humingi sa atin ng panalangin at ang mga taong may sakit at karamdaman. Kaya mga kapatid, upang maging marapat tayo gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po muna natin ang ating pagkukulang. Aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa ating Diyos Amang nasa langit. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop, ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kung kayong palabas ng Ehipto ang inyong mga lahi sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Kayo lamang ang aking tinangi at inaalagaan. Kaya't paparusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi muna sila nagtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan maliban makatagpo siya ng biktima? At uungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang mahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang nahuli? Maaari bang hindi sakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trumpeta? Mangyayari ba ang isang lungsod, ang isang kahindik-hindik na bagay, malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay ang Panginoon na hindi gumagawa ng anumang bagay na hindi ipabatid sa kanyang mga balak, sa kanyang lingkod na mga propeta. Pag-ungal ng leon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong mga lungsod, tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo parang nagdiringas na kahoy na inaagaw ng apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin. Sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, manda kayo sa di mapipigil na paghukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masama ay hindi mo kalulugdan. Ang gawaing hidlay ay hindi mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ko ay dumudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan.
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Para bagang inaantok pa kayo. Para tayo yung natutulog na Jesus sa ebanghelyo na ito. Naalala ko nung nakaraang araw nung kami ay pumunta sa Albay para bumisita sa pamilya ng isang seminarista namin. Kami ay naglalakbay gamit ang bangka papunta sa isang isla. Siyempre, dahil sa pagod, puyat, ako ay parang medyo nakakatulog sa bangka. At maya't payapay, lumalakas na ang alon. Natatalsikan na kami ng tubig dahil sa hampas ng alon. Wala naman hong bagyo. Pero ako ay nagising dahil sa hampas ng alon at tumatalamsik na tubig. Minsan sa ating buhay, ayaw nating magpa-istorbo, hindi po ba? Kapag tayo'y nagpapahinga, kapag tayo'y natutulog, ayaw nating may gumigising sa atin. Dahil yun ang oras ng ating pagpapahinga sa problema ng mundo. Ang buhay natin ay parang ganyan. Isang paglalakbay patungo sa isang isla. Maraming unos, maraming bagyo, maraming tatalsik na tubig sa iyo, marurumihan ka sa ating paglalakbay sa isla. Ngunit mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay magpapaalala sa atin ng tatlong bagay para tayo makapunta sa isla na pangako ng Panginoon. Ang una, sinabi sa ating ebanghelyo, kasama sumakay si Jesus sa bangka. Magandang pagnilayan ito sa ating buhay sapagkat anumang unos ang dumating sa ating buhay, kasama natin ang Panginoon. Nandoon siya sa loob ng bangka. Hindi niya tayo hahayaang maglakbay papunta sa isang lugar. Kasama natin siya. Ikalawang bagay na ating magandang pagnilayan ay ang sinabi sa ebanghelyo, natutulog ba ang Diyos? Dahil sa ating ebanghelyo, natutulog ang ating Panginoong Jesus. Totoo nga bang natutulog ang Diyos? Marahil minsan sa ating spiritual na pamuhay, sa ating pananampalataya, nararamdaman natin na natutulog ang Diyos. Nararamdaman natin na tahimik ang Diyos. Ngunit mga kapatid, alalahanin natin na ang Diyos ay naghihintay lamang nagisingin siya sa pamamagitan ng ating panalangin. Kausapin natin siya. Gisingin natin siya. Sabihin natin ang ating mga intensyon at hinanaing sa ating Panginoong Hesus. Dahil nandyan siya sa loob ng ating bangka, karamay natin sa ating buhay. Ang panalangin ng mga apostoles sa bangka habang sila ay binabagyo. Ano ang sabi? Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo. Minsan ganyan ang ating panalangin.
Panginoon, tulungan niyo po ako sa aking karamdaman. Panginoon, tulungan niyo po ako sa aking pag-aaral. Panginoon, tulungan niyo po ako sa aking problema sa pamilya, problema sa trabaho, o anumang problemang ating hinaharap. Humihingi tayo ng tulong katulad ng mga apostoles na nasa bangka. Mga kapatid, kailangan lang natin gisingin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating panalangin. Dahil ang panalangin po ay bunga ng ating pananampalataya sa Kanya. Hindi naman tayo makakapagdasal kung hindi tayo naniniwala na merong tao, na merong Diyos na nakikinig sa atin. Hindi tayo makakapagdasal kung wala tayong pananampalataya. Ikatlong bagay na ating magandang pagnilayan sa araw na ito ay ang Panginoon ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kahit ang ulan, kahit ang bagyo at hangin, maski ang dagat ay sumunod sa Kanya. Ito ay paalala sa atin na kailangan lang nating magtiwala sa Diyos. Sa ating pananampalataya, kalakip nito ang ating kumpiyansa, confidence na ang Diyos ay mas makapangyarihan sa anumang problema ng ating buhay, sa anumang sakit, sa anumang unos, sa anumang dalamhati na ating nararanasan, ang Panginoon ang mas makapangyarihan sa kanilang lahat. Kaya magkaroon tayo ng kumpiyansa na ang Panginoon ay mas makapangyarihan sa lahat ng ito. Mga kapatid, ang ebanghelyo na ito ay paalala sa atin, magpapatuloy na magpaalala sa atin na sa ating paglalakbay patungo sa isla kung saan mararanasan natin at makakamtan natin ang buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Marami tayong bagyo, maraming alon, maraming tubig ang sasalpok sa atin. Ngunit sa kabila ng mga ito, kasama natin ang Panginoon. At sa pamamagitan ng panalangin, tayo'y Kanyang pakikinggan at uutusan ang mga problemang ito, ang mga bagyong ito, ang hangin at dagat na tumahimik dahil Siya ang ating Diyos. Dahil Siya ay mas makapangyarihan sa lahat ng bagay na ito. Kaya magdasal tayo sa Panginoon na tulungan tayo sa ating mga problema. Na tulungan tayong harapin ang mga bagyo sa ating buhay. Nang sa gayon, sa ating paglalakbay, maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapag-indapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at maihayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging na ito. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagdulo at pagtugon sa tawag ng ating Panginoon na pumunta sa misang ito at ialay ang ating mga panalangin at intensyon. Ipagdasal po natin ang ating Santo Papa at ang kanyang intensyon para sa mga may sakit, nawa ang sakramento ng pagpapahid ng langis ay magbigay sa kanila at maramdaman nila ang awa at kagalingan na magmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, wag po tayong tutulog-tulog sa ating pananampalataya. Patuloy po tayong magdasal sapagkat meron tayong Diyos na nakikinig sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Nialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.